Ayon po sa isang eksperto, si XRP ay nagpapakita ng malalakas na senyales ng pagkabuhay matapos ang ilang buwang tulog at underperformance. Ang sabi ng analyst na si Theo Mercer, isang kilalang Bitcoin analyst na may mahigit 2 million followers, may potensyal daw sa XRP na magdoble ang presyo nito sa mga darating na buwan. Kaya ang tanong, posible ba talagang tumaas si XRP hanggang $4? At anong mga dahilan kung bakit ito sinasabi ng mga eksperto? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit sinasabi ng mga eksperto na mainit na ulit itong si XRP. Ayon po kay Theo Mercer, kahit na medyo tahimik si XRP nitong mga nakaraang buwan, mukhang nagkakaroon na siya ngayon ng panibagong sigla. Sa kanyang sariling salita, si XRP raw ay nagpapakita ng serious signs of life. Ibig sabihin ay may mga indikasyon na handa na si XRP na sumabog pataas. Ang kasalukuyang presyo po ni XRP ay nasa bandang $2. At sinasabi ni Mercer na ito raw ay magandang entry point. Kung bibilhin mo si XRP sa presyo na ito, may potensyal kang kumita ng doble. Target niyang makakita tayo ng pag-akyat sa $3 hanggang $4 na price range. Realistiko daw ito sa loob ng susunod na mga buwan. Pero teka, hindi lamang po ito haka-haka. May mga malalaking factors kung bakit sinasabi niyang realistic ito. Isa na dito ay ang pagbabago sa regulatory environment sa Amerika. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang bagong crypto regulation sa presyo ni XRP? Ngayong taon, naging mas malinaw na ang direksyon ng gobyerno ng US pagdating sa crypto regulation. At ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga investors. Una ay ipinasa na ng US Senate ang tinatawag na Genius Act. Layunin nito na gawing mas maayos at protektado ang paggamit ng mga stablecoins. Sinasabi ng batas na dapat back at saka transparent ang mga ito at may sapat na proteksyon para sa mga consumer. Bagamat hindi po direktang para kay XRP, ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng seryosong pagtrato ng gobyerno sa digital assets. Pangalawa, may panukala rin mula sa Republican senators na layuning linawin kung ang isang crypto ay security or commodity. Kapag security, under ito ng SEC. Kapag commodity, sakop naman ito ng CFTC. At dito po papasok ang advantage ni XRP. Dahil isa ito sa mga project na tinamaan ng matagal na legal battle sa pagitan po ng Ripple at saka SEC. Ngayon ay ano naman po ang status ng kaso ni Ripple laban sa SEC? Matapos po ang ilang taong legal na banggaan, nagkaayos na rin ang dalawang kampo. Nagkaroon po sila ng kasunduan sa halagang $50 million at sabay po nilang binawi ang kani-kanilang apila. Ibig sabihin ay kung maaprubahan na ng korte ang settlement na ito, malilinis na ang pangalan ni XRP sa legal na aspeto. At ito po ang isa sa mga pinakamalaking balakid na pumipigil sa pag-angat ni XRP nitong mga nakaraang taon. Kaya ngayon, na halos wala na siyang legal na iniinda. Natural lang na maging positibo ang pananaw ng mga investors. Ngayon ay ano pa ang mga sinyales na papabor sa pagtaas ng presyo ni XRP? May mga bago pang development na nagbibigay suporta po kay XRP. At yan po ang Federal Housing Finance Agency ng Amerika kung saan ay nagbigay po ng utos sa malalaking mortgage company gaya po ng Fannie Mae at saka Freddie Mac na isama ang crypto assets sa pagsusuri ng financial strength ng mga borrowers. Hindi na nila kailangang i-convert ang crypto papuntang US dollars. Ibig mong sabihin ay unti-unti nang kinikilala ng malalaking institution ang crypto bilang legit at may value, kasama na rito si XRP. Dagdag pa riyan,
may pro-crypto stance ang kasalukuyang administrasyon ng Amerika na nakakapagbigay ng kumpiyansa sa buong market. Ngayon ay totoo ba ang prediction na aabot ng $52 sa XRP ngayong taong ito? Habang si T.U. Mercer ay realistic sa kanyang target na $3 to $4, may mga analyst din na sobrang bullish. Isa na po dito si Dustin Layton. Sabi niya kung may hawak kang 1,000 XRP na katumbas ngayon ng humigit kumulang $2,000, maaari ka raw kumita ng $50,000 bago matapos ang taon. Ibig pong sabihin nito ay aabot ng $52 ang presyo ng XRP na para sa kanya ay minimum price lamang. Pero teka, para mangyari ito, kailangan pong pumalo ng XRP sa $3 trillion na market cap na parang malayo pa sa realidad ngayon. Kaya kahit exciting po ang prediction na ito, marami pa rin ang nagsasabing sobra itong optimistic. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders nitong si XRP. Para sa atin dito sa Pilipinas ay malaking bagay po ang ganitong balita. Una, dahil maraming Pinoy investors ang may hawak o interesado kay XRP, malaking tulong ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon at positive momentum sa kanyang presyo. Kung totoo po ang sinasabi ni Ginoong Mercer na posible ang pagtaas sa $3 to $4, ibig pong sabihin ay may pagkakataon po tayong kumita kung papasok tayo sa tamang entry point. Ngunit tulad po ng lagi kong sinasabi, wag lamang po tayong basta mag-FOMO. Aralin muna natin ang market at alamin natin kung kailan magandang pumasok. Para po sa mga matagal ng holders na XRP, mukhang may pag-asa pa ring makabawi mula sa matagal na sideways movement. At kung magtutuloy-tuloy ang pag-angat, maaaring mas mapalawak pa ang adoption ng XRP dito sa Pilipinas bilang isang asset for remittances, trading at saka savings. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang galaw ni XRP ngayon ay parang isang matagal ng tulog na higante na unti-unting bumabangon. Sa dami ng pinagdaanan nitong kaso, FUD at matagal na stagnation, nakakatuwang makita na unti-unti nang gumaganda ang senaryo para sa kanya. Tama lang na hindi tayo masyadong magpadala sa hype tulad po ng $52 na prediction. Pero maganda ring maging alerto at bukas sa posibilidad na may magandang galaw na darating. Kung makompleto po ang court approval, maipasa ang mga batas at tuloy-tuloy ang adoption, walang imposible kay XRP. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.